Umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatan. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Maraming tao ang nababaliw sa pag-ibig. Nakakabaliw nga ba ang pag-ibig? Siguro nga ay oo. Pero ang hindi ko alam, sakim din pala ang pag-ibig na kahit ano, kaya mong gawin. May mga tao palang nagmamahal na sakim at hindi kayang makitang masaya ang taong mahal niya sa piling ng iba. Kaya siguro nga nakakabaliw ang pag-ibig. Pero lagi nating tandaan na malaki ang kaibahan sa baliw at tanga. Dahil ang baliw ay pwede pang magamot pero ang tanga, ewan ko lang sa iyo. Ako si Martin at ito ang kwento ko. Noong kabataan ko, aaminin kong babaero ako. Marami ang babae ang nahuhumaling at naghahabol sa akin. Maraming babae ang niligawan at napaibig ko. At marami rin namang babae ang napaiyak ko. Basagolero at babaero. Ganyan ang pagkakilala sa akin ng tao. Martin, may problema ba tayo? Tanong sa akin ni Ninya, ang girlfriend ko. 1 linggo pa lamang kaming dalawa mula nang sagutin niya ako. Bumuga ako ng hangin. Kitang-kita ko na sa mukha nito ang pangamba at lungkot. Heto na naman ako at magpapaiyak ng babae. Abay, iba din. Ninya, may sasabihin sana ako. Ani ko at tinignan siya ng diretso. Wala pa man ay naluluha na ito. Para bang alam na niya ang sasabihin ko. Ano yun? Nauutal niya pang tanong kahit alam na niya ang sasabihin ko. Ninya, nabigla lang ako. Masyado akong nabilisan sa relasyon nating dalawa. Hindi pa ako handa pumasok sa relasyon. Paliwanag ko sa kanya. Ilang beses ko ba itong sinabi sa iba't ibang babae? Sa totoo lang ay himala na nga na nagtatagal kami ng 1 linggo. Karaniwan kasi ay hanggang 3 araw lang ang kinakaya ko. Ito naman kasing si Ninya, masyadong demanding at clingy. Nakakasawa. Nakikipagbalik ka ba sa akin? Tanong niya ng diretso. I'm sorry. Hingi ko ng tawad. Ang palagi kong linya. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha nito mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo at galit akong tinignan. Babaero. Lumapat ang palad niya sa pisngi ko. At sa pang-ilang ulit na pagkakataon ay naramdaman ko na naman ang hapdi mula sa malakas niyang sampal sa akin. Hindi na ako kumibo. Bakit pa? Sanay na ako. Tama sila. Dapat talaga hindi ako naniwala sa iyo. Hindi ka na magbabago. Tandaan mo, Martin. Kakarmahin ka rin. Sigaw niya at agad na umalis sa harapan ko. Maya-maya pa ay lumabas ang mga kaibigan ko at malakas akong tinawanan. Sanay na yung pisngi mo sa sampal ah. Biro ni Nathan.
at mahinang tumawa. Paanong hindi masasanay pang 100 na niya yatang babae si Ninya? Ani naman ni John. Ex-girlfriend. Pagtatama ko pa at tumawa na parang wala lang nangyari. Alam mo, bibilib ako sa iyo kung makukuha mo ang isang babaeng mailap. Yung parang nerd. Hirit ni David bago sila nagtawanan at nagustuhan ang ideya niyang iyon. David, wala namang nerd dito sa eskwelahan na ito. Tugon ko at napailing ako. Loko talaga tong mga to. Pero tinatanggap mo ba ang challenge? Tanong ni John. Easy lang yan. Bakit ko tatanggihan? Mayabang kung saan. Suot ang malawak kong ngiti. Matapang, komento ni David. O ganito, kapag natalo ka, magbabayad ka. Kapag nanalo ka, kami ang magbabayad. Hamon ni Nathan sa akin. Tumaas ang kilay ko at napatango. Easy money lang pala eh. Walang problema tol. Komento ko at tumawa. Kailangan mo lang siyang mapasagot. Walang deadline, basta mapasagot mo. Ani Nathan. At tinapik ako sa braso. Ang tanong, sinong babae? Tanong ko. Kaming bahala. Hahanapan ka namin. Saad ni David at kumindat. Tinanggap ko ang hamon ng mga kaibigan ko. 3 araw ang lumipas at wala pa rin silang makitang babae na pagpupustahan namin. Kapag hindi kayo nakahanap, dapat magbayad din kayo sa akin. Sita ko sa kanila nang papasok na kami sa classroom. Mauta ka talaga, ani Nathan, at umiling. Si Jennifer na lang kaya? Suwestyon ni David habang pinagmamasdan si Jennifer. Nahinto kaming lahat sa pinto ng classroom. Nandoon si Jennifer at binubura ang nakasulat sa board. Hindi nerd yan eh. Matalino nga pero kung nakailang boyfriend na rin yan. Baka sa tingin lang ni Martin dyan, mahulog agad yan. Hindi sumang-ayon si David at umiling. Napatango naman ako, tama naman. Walang challenge kung si Jennifer. Sino? Tanong ko sa kanila. Maghintay ka lang, anin dyan, at tinapik ako sa balikat bago kami pumasok sa classroom. As usual. Sa likod ang pwesto namin. Ganoon talaga kapag walang ambag sa klase kundi ingay at kalokohan, laging nasa likuran. Pumasok ang guro at lahat kaming magbabarkada ay napatingin sa babaeng kasunod nito na nakasuot din ng kapareho naming uniforme. Magandang umaga, bati ng guro namin. May bago kayong kaklase ngayon, transfer siya. Magpakilala ka iha. Kumunot ang noo ko. Halos pilipitin nito ang panyo niyang hawak. Kita ko rin ang panginginig nito sa kaba. Hindi rin nito alam kung saan siya titingin. Nakasalamin siya. Mahaba ang buhok na at diretso. Ako si Ina Santos. Maikli niyang pakilala at tinayos ang salamin. Yumuko ito at iniwasan ang aming mga mata. Kumunot ang noo ng guro nang mapagtanto niyang wala na siyang balak idugtong pa sa maikli niyang pakilala. Sige, take your seat. Ani ng guro. Lumakad ito ng dahan-dahan papunta sa bakanting upuan na malapit sa amin. Nag-apera naman ang mga kaibigan ko at malalawak ang ngisi. Pare, tawag ni Nathan at tinakbayan ako. Akala mong nananalo sa loto ang mga ngiti nito sa akin. Ano na naman? Tanong ko. Nahanap na namin ang babaeng liligawan mo. Ani dyan bago sila nagtinginan. Sino? Si Ina.
Yung transfer eh. Wika ni David at saka sila nagtawanan. Tumaas ang kilay ko at sandali kaming natahimik nang lumabas si Ina mula sa classroom. Yakap ang mga libro at inayos ang salamin niyang suot. Pinanood ko ang mabagal nitong pag-alis. Na hindi makatagal yan sa eye contact. Tignan natin kung mapapasagot mo. Wika ni Jan at tumawa. Walang babayang tatanggi sa isang tulad ko. Ani ko at mayabang nang umisi. Simula ng araw na iyon ay nagsimula na akong ligawan si Ina. Inaabangan ko talaga siya sa gate para sabayan at makausap. Isang oras na ako dito. Bulong ko na may halong inis. Kung wala lang kaming pustahan ay hindi ko to gagawin. Ina, tawag ko agad nang matanaw ko ito. Huminto ito at lumingon pa sa likuran niya. Ako? Nauutal niyang tanong. Oo, ikaw. Sagot ko. Bago pa siya makapagsalita ay kinuha ko ang mga dala niyang libro at ako na mismo ang nagbuhat. Anong ginagawa mo? Libro ko to. Aniya at inayos muli ang salamin at ang babawian ng libro mula sa akin. Ako nang magbubuhat, ani ko. Ang mga magagandang tulad mo, hindi dapat pinagbubuhat. Banat ko. Hindi ito kumibo at umiwas lang ng tingin. Napakatahimik nito at wala man lang kibo. Napakahinhindi ng kilos nito. Sa totoo lang, sa tingin ko'y maganda naman talaga siya. Kunting ayos lang at alisin ang salamin at tiyak maraming magkakagusto sa kanya. Maputi rin ito at sakto lang ang pangangatawan. Bakit ngayon ka lang nag-transfer? Tanong ko na akala mo ay matagal ko na siyang hinihintay. Ha? Sandali niya akong tinignan bago muling umiwas ng tingin. Halatang hindi niya alam ang isasagot. Si Mama ang nagpalipat sa akin dito. Ayaw niya na doon ako kay Lola. Kwento niya. Bakit naman? Tanong ko. Hindi naman talaga ako interesado. Mangkukulam daw kasi si Lola at baka turuan pa akong mangulam. Hindi ko napigilang tumawa nang sabihin niya iyon. Pero ito ay hindi tumawa at nanatili lang na tahimik. Pero buti na lang lumipat ka rito. Kasi kung hindi, paano tayo magkakilala? Hirit ko ulit at lihim ng umiti. Yun nga lang, wala man lang ngiting sumilay sa mga labi nito. Salamat. Aniya at kinuha ang libro mula sa akin nang dumating na kami sa classroom. Sumipol agad sila David nang maupo ako sa likuran. Anong balita? Tanong ni Nathan. Easy lang kayo. Ani ko at muling pinagmasdan si Ina na binuklat agad ang libro niya. Anong mangkukulam ang lula niya? Malakas na tumawa sila Nathan nang ibinida ko ang sinabi ni Ina habang recess pa namin. Baliw yata yun eh, komento ni Jan. Napailing na lamang ako sa kanila. Nagpatuloy ang pagkuha ko sa loob ni Ina sa mga sumunod na araw. Araw-araw ay inaabangan ko siya sa gate at sinasabayan sa pagpasok. Kapag naman uwian ay sabay din kaming umuwi. Hindi lang yon. Ngayon ay sinasabayan ko ba siya sa pagkain. Ayaw mo ng ampalaya? Tanong niya sa akin. Ginisang ampalaya kasi ang baon niya. Hindi ako kumakain ng gulay masyado eh. Ani ko at nagkamot ng ulo. Hindi katulad dati ay mas nagsasalita na ito. Tumango lang siya sa akin. Ibig sabihin, kailangan ko na naman pahabain ang usapan namin. Ikaw, anong paborito mong pagkain? Tanong ko sa kanya. Adobo. Tipid niyang sagot. Halos bumusangot na ako nang iyon lang ang sabihin niya at hindi na nasundan pa.
Mukhang mahirap talaga paamuhin ang isang ito. Paano? Hatid ulit kita mamaya ah. Pani ko sa kanya bago kami bumalik sa classroom. Matapos ang klase ay dating gawi ako. Hinatid ko ulit siya sa kanila at pilit siyang kinakausap. Ang galing mo sa quiz kanina. Perfect ka. Pani ko at mahinang tumawa. Talagang nerd nga at napakatalino. Nagkakaroon na tuloy ng kompetensya sa pagitan nila ni Jennifer. Hindi naman, tsamba lang. Ani at tipid ng umiti. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang umiti sa akin. Sus, matalino lang talaga. Ani ko. Dito na lang ako. Salamat sa paghatid. Aniya nang huminto kami sa tapat ng bahay nila. Sige. Ingat. Ani ko nang tumalikod na ito. Maya-maya pa ay huminto ito at muli akong hinarap. Martin, bakit mo ba ito ginagawa? Tanong niya at inayos ulit ang salamin. Ang alin? Maang-maangan kong saad. Ito, lahat ng ito, tugon niya. Gusto kita, Ina. Diretso kong pag-amin sa kanya. Hindi nga lang galing sa puso ko. Ako? Nauutal niyang tanong at tila ba hindi makapaniwala. Oo, ikaw. Huwag kang nagbibiro, Martin. Gwapo ka at maraming may gusto sa'yo. Hindi ako ang tipo ng babae na magugustuhan mo. Pahayag niya sa akin at hindi kumbinsido. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kamay nito. Konti na lang at bibigay na rin ito. Hindi ako nagbibiro, Ina. Seryosong seryoso ako. Gusto kita at sa totoo nga niyan ay gusto kitang ligawan. Pahayag ko. Halata pa rin ang gulat sa mukha nito. Pwede ba? Tugon ko. Yumuko ito at umiwas ng tingin sa akin. Muling inayos ang salamin. Sagot niya at hindi ako matignan. Ano? Hindi ko marinig. Pagpapanggap ko. Sabi ko oo. Pwede mo akong ligawan. Aniya at mas nilakasan pa. Mas lalo akong umiti at niyakap siya. Simula ng hapon na iyon ay nanligaw na ako kay Ina. Mukhang ulats tayo ah. Ani dyan at napailing ng ibalita ko sa kanilang nililigawan ko na si Ina. Sabi ko naman sa inyo, walang hindi sa aking babae. Ani ko at napailing pa. Hindi pa tayo sigurado, basta pasagutin mo muna. Wika ni David at talagang ayaw pang sumuko. Ha, sabi mo eh. Saad ko. Nagpatuloy ang panliligaw ko hanggang sa dumating ang araw na hinihintay ko. Ang panalo ko sa pustahan namin ng barkada ko. Sinasagot na kita, Martin. Sabi ni Ina at may malawak ng ngiti sa labi nito. Talaga? Kunwaring gulat kong tanong. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Nang araw na iyon naging kami na at nang araw ding na iyon ay binigay sa akin nila Nathan ang 500 piso naming pustahan. Ano, sabi ko naman sa inyo eh. Maghanap naman kayo sa susunod ng mas matindi. Mayabang ko pang saad habang binubulsa ang pera. Matindi ka talaga pare, komento ni Nathan at napailing. Hayaan nyo, sa susunod, tuturuan ko naman kayo. Bukas lang yan, may sasampal na naman sa'yo. Malakas na tumawa si John doon. Sanay na itong pisngi ko, ani ko at tumawa rin. Dahil nga tapos na ang pustahan, kinabukasan ay naging iba agad ang pakikitungo ko kay Ina.
Hindi ko na siya sinasabayang pumasok, kumain at kahit sa pag-uwi. Lumiban din ako sa klase dahil sa may bago na ulit akong babae, si Patricia. Ikaw lang ang pinakamaganda sa mga mata ko, ani ko kay Patricia. Talaga lang ha, masungit niyang saad. Martin, natigilan ako nang tumambad sa akin si Ina na umiiyak habang nakayukom ang mga palad. Sino yan? Tanong ni Patricia. Wala, kaklase ko lang yan. Dahilan ko. Hindi ko pa nga pala nahihiwalayan ang isang ito. Girlfriend mo ako, Martin. Galit niyang sabi. Girlfriend pala ha? Malakas akong sinampal ni Patricia. Papaero, sigaw niya at umalis. Napailing ako at hindi naalintana ang sampal. Break na tayo, Ina. Diretso kong saad kay Ina. Manluloko ka. Dapat naniwala ako sa mga naririnig ko tungkol sa iyo. Umiiyak at galit na galit niyang sigaw sa akin. Makinig ka, Ina. Pinagpustahan ka lang namin kaya kita niligawan. Pero sa totoo lang, hindi kita gusto. Tama ka. Hindi ikaw ang tipo ko. Ngumisi ako bago siya tinalikuran at iniwanang umiiyak doon. Matapos ang araw na iyon, 1 linggo naming hindi nakita si Ina. Kahit mga guro ay nagtataka na sa sunod-sunod niyang pag-absent. Loko ka pare, pinaiyak mo ng todo. Wika ni David at natatawa. Ano, pustahan lang naman eh. Ani ko at hindi pa rin ako konsyensya. Iyon ang akala ko. Noong una ay ayos naman at normal. Nagpatuloy ako sa pagiging babaero at nasangkot pa nga kami sa away. Basag ulo na naman hanggang sa isang umaga. Ano to? Tanong ko sa sarili nang may isang butlig sa ilalim ng mata ko. Bad trip naman oh. Bawas score sa chicks. Galit kong saad. Oo, akala ko ay tigyawat lang iyon. Hanggang sa mga sumunod na araw ay lumaki na ang nagsimula lang sa maliit na butlig. Hindi lang iyon. Dumami na rin ito sa mukha ko at maging sa liig ko. Diyos ko anak, anong sakit ba ang dumapo sa iyo? Nag-aalalang saad ni Mama sa akin. Dahil bukod sa mga bukol na ito, ay nanghihina na rin ang katawan ko at hindi na nakapasok pa. Hindi na ako makakita masyado. Umiiyak at natatakot kong saad kay Mama. Nang dahil sa mga bukol malapit sa mga mata ko ay nahaharangan at lumiliit din ang mga mata ko. Lumapit kami sa doktor. Ngunit kahit sila ay hindi masabi kung ano ang sakit ko. Kung saang-saang doktor na kami nakakarating. Pero wala kahit isa ang nakapagpagaling sa sakit na ito. Hindi kaya kulam yan? Tanong ni Papa noon. Sino naman ang kukulam kay Martin? Meron ka bang kakilalang may galit sa iyo o naiinggit sa iyo? Tanong ni Mama sa akin. Napahinto ako at nag-isip hanggang sa pumasok sa isip ko ang isang babae na malaki ang kasalanan ko. Si Ina, ani ko. Doon ko naalala ang sinabi niya sa akin noon na mangkukulam ang lola niya. Mabilis naming pinuntahan ang bahay ni Ina. Dahil ang sabi ng albularyo, kailangan daw na makausap namin ang nangulam sa akin at mapatawad ako nito para mawala ang kulam. Iyon nga lang, namatay ang anak ko. Nagpakamatay siya matapos niyang magpunta sa lola niya. Ang masakit doon, pati ang lola niya ay namatay kinabukasan. Inatake sa puso. Halos manghina ako nang marinig ko iyon sa nanay ni Ina. Ibig sabihin ay wala na akong pag-asang gumaling.
Wala nang pag-asang mawala ang mga bukol na ito sa mukha at katawan ko dahil namatay na ang kumulam sa akin. Nakita ko ang sulat na yan sa kwarto niya. Inabot nito sa akin ang isang papel. Ganito ang nakasulat. Dear Charo, hindi charot lang. Minahal kita, Martin, at dahil sa pag-ibig na ito, kaya ako ito gagawin. Kung hindi ka mananatili sa akin, hindi ko rin hahayaan na sumaya ka sa iba. Gaganti ako sa iyo, Martin. Gagantihan kita habang buhay. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo lahat hanggang sa mamatay ka. Tama si Ina. Nagsisisi ako hanggang ngayon. At araw-araw kong inihiling na sana ay namatay na lang din ako. 40 years old na ako ngayon at ang kulam ay hindi nawala. Araw-araw ay pinapahirapan ako nito at mas lumalala pa. Iyon ang ganti ng pag-ibig ni Ina. Habang buhay na pagsisisi at paghihirap ang iginanti nito sa akin. Hanggang dito na lang po. Kasi ang nakasulat na lang sa kwentong ito ay The End. Ingat, mga kakapinesyon. Quick, quick, quick. Gabi na naman, kaibigan. Umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatan. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Gabi na naman, kaibigan. Umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatan. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring